Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Lord sa buhay ng bawat isa. Isang mapagpalang umaga po, gabi po sa akin. Tayo po ay sandaling manalangin po. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Maraming salamat po, Ama, sa araw na to na muli mong pinagkalooban ng iyong anak, o Diyos, ng pagkakataon na mapaglingkuran ka, Ama. Ako po'y tunay na nagagalak, o Diyos, na alam ko po, Panginoon, na ikaw ay nasa akin sa lahat ng bagay na aking ginagawa, Panginoon. At alam ko, Lord, na patuloy mong kino-comfort ang buhay ko, Panginoon, palagi, Panginoon, na lagi mo akong ina-aware, Panginoon, at concern ka sa every detail ng buhay ko. At alam ko, Panginoon, na hindi po ako makakatakas sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Ama, sa mga oras na to, patuloy ko po, Panginoon, inilalapit ang aking sarili, Panginoon. Hallelujah. At patuloy mo akong patawarin, Ama, sa aking mga kapagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Alam ko, Ama, na wala akong maitatago sa iyo. You notice, even yung number ng mga buko, Panginoon, alam mo ang bilang. Kaya, Lord, patuloy akong nagko-confess sa iyo, Panginoon, sa mga bagay na alam ko, Panginoon, na ikaw lang ang nakakaalam, Panginoon, ng mga bagay na nagawa kong kasalanan, Panginoon, Lord, at na kung mayroon man akong lihim o nakikita mo sa aking puso, patuloy mong siyasatin ang aking buhay, ang aking puso, at patuloy mo akong ituwid, Ama. Sa mga oras na to, patuloy ko pong hinihingi sa iyo ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, na patuloy mong pag-isahin ang ating isip, Panginoon, na maipahayag ko ng buong katapatan, kapangyarihan, kaluwalhatian, na tanging ikaw lang ang tatanggap, Panginoon. Lord, ikaw nga po, Ama, ang magpahayag ng iyong mga salita, Panginoon, at patuloy mong parangalan ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay, Ama, na patuloy, Panginoon, mabuksan ang bawat puso at isip ng bawat isa sa mga sandaling ito, Panginoon, na iwanan muna namin ang lahat ng burden, ang lahat ng brokenness, ang lahat ng problema, Panginoon. Pagkas, Ama, ihain namin ang aming sarili na haing banal sa iyong harapan, Panginoon, at nakatuon, Panginoon, sa lahat ng iyong sasabihin sa mga oras na to, Panginoon. Patuloy kang pagpalain, Panginoon, ang iyong mga ginagawa, Panginoon, at pagpalain ang iyong mga salita, Panginoon, sa mga oras na to na pinagpala mo kami. Turuan mo kami, Panginoon, na maging steady sa bawat moment, Panginoon, ng aming buhay. Ano man po ang katatayuan namin sa oras na to, O God. Patuloy kaming magpasalamat sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin, O God. Patuloy mo kong itago sa iyong likuran, Panginoon. Patuloy kang maparangalan at ikaw po ang magliwanag. In the mighty name of Jesus, I pray sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. So praise God. Maraming salamat po muli sa pagbasa po ni Ma'am Risa sa bawat isa po, sa pasasalamat ng bawat isa. So dadako po tayo sa atin pong mensahe ngayong araw na to. So muli po, tayo po ay nasa 2 Chronicle 18 po, no? So dito po makikita natin yung ating mga key character na binasa po, sa kwento. Muli po, ang hari po dito ay si Jehoshaphat, na po siya po yung anak po ni Asa sa ng Judah, at siya po ang nag-take ng throne. Siya po yung sumunod na hari po na pagkamatay ng kanyang tatay. At sumunod naman po ang karakter natin na isa ay si King Ahab. Siya po ang hari ng Israel, po sa part ng north, po. At ito naman po, siya naman yung masama siya sa mata ng Panginoon, Kung matatandaan niyo po, siya ay niya, abomination sa Lord, yung ginagawa niya lahat. Hindi po lahat ng inaak niya, po, ang tawag ko, hindi nagiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. At kung hindi niyo po nalalaman, siya po ay asawa ni Jezabel. No, asawa niya po si Jezabel, po. At si Mikay po, ang isang propeta ng Panginoon, na ayaw siya ni Ahab. Ayaw po siya ni Ahab kasi si Ahab, po, hindi nga po siya nagpo-prophesy ng mabuti para sa kanya. So lagi siyang against sa propesiya na lagi niyang binabasa,
'no po, para kay Ahab kaya nagagalit po siya kay Ahab. So dito po makikita natin si Ahab tsaka si Jehoshaphat po 'no, magkakaroon sila ng battle po, pagpaplano nila sa battle nila sa Samaria, ano po yung pinaka-center po 'no ng Israel. At sa Israel at Judah po 'no, nag-combine sila 'no po para maatake po ang Syria. Nasa Syrian po at Ramoth Gilead na po katulad po ng binasa kanina. So makikita niyo po diyan na po si si sa unang natin sa verse 1 na po makikita niyo diyan na si Jehoshaphat na po ay nagpunta po siya sa Jehoshaphat nagpunta po siya sa Samaria, sa capital city po ng Northern Kingdom ng Israel. Ano po? So dito, ang pinamagat ko po dito ay a danger of compromising. Ano po? Napakadelikado po ng isang pag-uugali na nagko-compromise ka dahil maraming naka-agree, no? Dun ka yung gano'n na kahit alam mo yung sinasabi ng katotohanan ng Panginoon, na po nako-compromise ka dahil yun yung pinapaniwalaan ng marami. So, napakadelikado po na tayo ay nagko-compromise sa tao. Na po, yun yung pinaka-lesson dito na huwag tayong magko-compromise. Hindi dahil maraming taong naniniwala doon kung alam niyo naman na hindi yun ginagawa ng isang Kristiyano o disipulo ng Panginoon. Ano po, hindi tayo dapat nakiki-compromise. Ano po, or nakikisama. Ano po, or nakikipagtalo. Amen? So dito po makikita nyo yung unwise, no? Hindi matalinong pagdedesisyon ni Jehoshaphat. No, pero si Jehoshaphat po may takot sa Diyos 'yan, no? Isa siya sa hari, no po na may takot sa Panginoon. Anak po siya ni Asa nga. So dito po makikita nyo na binigyan siya ng yaman at honor, abundance ng Panginoon, no po? Dahil sa sa pakikipag nagpakasal parang gano'n dun po sa allied 'no, sa ni Ahab, 'no po, sa pamilya nila kaya gano'n po siya naging ka-close po kay King Ahab, ano po. So dito makikita niyo 'yan, yung buong ng kahapon na po na 'di ba kahapon po na talakay 'no, bagamat hindi po ako naki-join, natalakay po doon yung kanilang personal godliness, even na public godliness, 'di ba binasa po sa Second Chronicle 1-5, sabi doon, then Jehoshaphat his son reigned in his place, strengthened him against Israel, in the place of truth at the fortified city of Judah. Nakakita po doon, nakasulat doon na now the Lord, sabi niya sa verse 3, now the Lord has with Jehoshaphat. So, si Lord po, na kay Jehoshaphat, no? Because he walked in the former way of his father David. So, sumasa kanya po ang Panginoon. Ano po, na kay Jehoshaphat. No? Kaya, makikita niyo doon na godly person po talaga si Jehoshaphat at hindi naman siya talagang masamang tao. Pero hindi kasi ibig sabihin tayo ay godly person, hindi tayo pwedeng hindi magkamali. No po? We make mistake. Even you are godly person, nothing is perfect. Lahat tayo po nagkasala at nagkakasala. No po? Walang perfecto, even you are mananampalataya. Amen? Kahit ikaw pa ay mananampalataya, pastor ka pa, ano man ang title mo, you make mistake. Expect that. Magkakamali po tayo at magkakamali. No po? Pero ang kagandahan nga lang po doon, bilang mananampalataya, umiiwas po tayo. No, umiiwas tayo, tinatalikuran natin ang kasalanan. Pero hindi po mawawala sa atin na tayo ay magkamali. Ano po? Kaya tayo po ay laging bumabalik dapat sa paanan ng Panginoon. No? At dito rin, no, nagkakaroon tayo, hindi dahil mananampalataya ka or ikaw ay ng Diyos, hindi ka rin nagkakamali sa desisyon. Amen? Sa pagdidesisyon po, dapat din tayong sumasangguni sa Panginoon. No po? At yun yung ginawa naman ni Jehoshaphat. Kung mababasa niyo po, excuse me po, no po, sa binasa kanina, kung narinig niyo po at nakinig kayo, 'di ba?
sumangguni naman po talaga sila sa Panginoon, 'no? Kaya maging matalino po tayo, 'no? Katulad po ng sabi kanina ni Pastora Badet, 'no? Lagi tayong magkaroon ng obedient instead of compromising with ungodly people, katulad ni King Ahab of Israel and his wife Queen Jezebel, 'no po? Mahalaga po yung manners na meron kang meron kang dignity or word of honor, 'no po? Na hindi ka nakikiband, 'no po, sa kasamaan. Bilang anak ng Diyos, 'no po, 'pag alam mo ang katotohanan, 'no po, maging wise ka, na maging matalino ka at hindi ka dapat makipag-compromise sa maraming tao. It is better, sabi nga dito sa part ano natin, sa pinakaano niya, better to be obedient than to be a compromise, 'no, with the ungodly people. Mas maganda po na tayo ay sumusunod. Hindi bale nang wala tayong maraming kaibigan, kung mali nga naman ang ginagawa nila, pag-iinom, pagsasabi ng sinungaling, paninigarilyo, 'di ba? Bakit ka makikisama sa mga gano'ng tao kung alam mo naman na hindi mo naman sila habang buhay na makakasama, 'di ba? Hindi dahil gusto 'yun ng mundo kailangan makisama ka rin do'n, 'no po? Bilang application natin sa kasalukuyang buhay po natin, mahalaga po 'yun. 'No, mahalaga na pinipili mo 'yung kaibigan mo kasi kung anong pinili mong buhay at desisyon mo ngayong oras na 'to, 'di ba, 'yun 'yung magiging ikaw kinabukasan, 'no po? Bilang tayo mga magulang at nakikita na tayo ng mga anak natin, 'no po? Matuto tayong magdesisyon ng matalino, 'no po? Kailangan maging wise tayo. Kailangan nating piliin yung mga bagay po na makabubuti dahil 'yun ang kalooban ng Panginoon sa atin, ang tayo po ay mapabuti, 'no po? Sabi nga marami tayong kahinaan, pero lagi nating piliing maging matuwid, 'no po, sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng tao. 'No, kaya stop compromising. Napaka-dangerous po ng taong nagko-compromise. Isang tagay lang naman, paring Raymond, 'di ba? Halimbawa lang po 'yun, Kuya Raymond, 'no? 'Di ba, yung 'pag binigyan mo sila ng open door, 'no, dahil sa pakikisama mo sa kanila, 'no po, hanggang mamaya lasing ka na. Kasi kakaisang tagay, kakaisang tagay. Amen? Tapos mamamalayan mo na lang, hindi mo na pala napakain yung anak mo, 'di ba? Dahil sa pinili mo makipag-compromise sa mga kumpare mo na hindi naman mahalaga. No po, kaya bilang mga tatay, no po, mga nanay, no po, matuto tayo na magdesisyon ng tama. No po, hindi na mahalaga kung tayo ay tama sa harapan nila o mali, ang mahalaga tama ang desisyon mo, ang yung ano sa harap ng Diyos. Dahil alam mo, bata ka pa lang, alam mo ang tama at mali. At lalo po ngayon, nagbababad tayo sa salita ng Diyos. Alam natin ang tama at mali. No po? So, dito makikita natin sa verse 2, no? Nag-set po, sabi niya, Ahab set his eyes upon Ramoth Gilead. Dahil gusto po nilang masakop yun. Ano? Tinanong niya dito, si Jehoshaphat po, ah, dito kung siya po, are you with us? So, will you go with me against Ramoth Gilead? Sabi niya dito. No, and he answered him, I am as you are. 'Di ba? Tayo iisa. My people as your people. We will be with you in the war. Sabi po ni Jehoshaphat sa kanya. So nakipag-isa po siya sa decision po, no po, ni King Ahab, no po. So dito makikita niyo dito sa yung ano po, no, katulad ng sinabi sa yung buong kabuuan po ng kwento, makatagpuan niyo yan sa King 20, no po, hanggang sa King 22, nandun po yung iba, no, kung paano sila kaano po na defeat, no, yung kanilang battle. Pero dito po makikita nyo, will you go with me? Sabi niya ganon. So si King Ahab po ng Israel asked Jehoshaphat. No, si Jehoshaphat yung tinanong niya. Si Jehoshaphat ay hari ng Judah, no po. So they made some parang agreement po, dahil sila ay iisa, 'di ba? At yung layo ng sa kanila is only 40 miles. So parang dahil nga nakipag-isa siya sa pamilya din ni Ahab, parang iisa po, gano'n ang tingin niya. Ano po? So tayo po ay kanya-kanya rin ng desisyon, ng isip, 'no? Tayong mga tao, hindi tayo binigyan ng Panginoon na kung ano yung isip ni Nori J, yun din ang isip ko, 'no po? Hindi tayo inano ng Panginoon na
parang maging gaya-gaya tayo or ano 'no, may sarili-sarili po tayong desisyon na dapat natin pinag-iisipan, na po. Kaya dito makikita niyo na parang sa hindi rin po kasi maganda 'no, hindi maganda na tayo po ay ano, na dahil ba kapamilya mo siya, parang gano'n, 'di ba? 'Pag ba 'yun ang gagawin niya, 'yun din ang gagawin mo, 'di ba? You have your own mind to have the decision to choose, 'no? Ang buhay po is always a choice. Choice after choice after choice. 'Pag pinili mong maging tama 'no, 'pag nandun ka na sa tama, mamimili ka ulit 'no, kung nasaan kang sitwasyon, mamimili ka ulit at mamimili ka ulit, na po. Gano'n ang buhay. Kaya lagi po tayong mamili ng tama, matuwid, kapuri-puri, 'no, at kalugod-lugod sa harap ng Panginoong Diyos, na po. So, dito sa 4 and 8 makikita niyo do'n, na po, na nag-propose siya, na sabi ni Jehoshaphat do'n, kailangan mag-inquire muna tayo sa Lord, 'di ba? Kailangan i-ano muna natin 'tong matter na 'to, 'no? Purihin ang Panginoon kasi gano'n yung mindset niya, no po. Sabi niya, "Please inquire." Napaka-bold nung sinabi niya na 'yon 'no, na i-inquire natin yung word of Lord today, sabi niya gano'n. Then the king of Israel gathered the prophet together, no po. So ginathered niya po ni Ahab yung 400 daw po na mga men of prophet, no po, na kung sila ano, kukonsulta sila sa mga propeta, no po, kung sila ay pupunta sa ano po, sa yung susugurin nila, yun nga po yung Ramot ano, yun dun po sila ano, Ramot Gilead, no po. Um, Makikita po natin doon na yung pagka-bold po ng pagkasabi ni ano, ni Jehoshaphat na yun, ano po, na nag-request siya kay Ahab, sa King Ahab po, na kumonsult sila, no po. At hindi po sorpresa yon, no? Hindi sorpresa na para kay King Ahab na pinik niya or pinili niya yung mga tao na laging ano sa kanya, ano, laging nasa panig niya lagi, no? At hindi niya pinili yung isang propeta, no? And makikita niyo po doon, ano po, na sabi niya doon sa ano, nag-request ulit si ano, si si Jehoshaphat na wala na ba, parang gano'n, wala na bang ibang propeta? 'Di ba nagtanong po siya. Kasi biruin niyo 400 na po 'yun, 400 na po ano, at katulad po ng binasa kanina, ano po, katulad ng binasa kanina po ano, niloob ni Yahweh na magsinungaling yung mga 'yon, na po. Nabasa po kanina ni Ma'am Risa na niloob ni Yahweh na magsinungaling yung mga propeta na 'yon. At pinatotohanan 'yon ni Mikaya, ano po, nung pinatawag po, 'no, yung mga, they are unfaithful prophet, 'no po. Kaya sila po ay kasi gusto nilang lagi yung pabor para ginagawa nila yung mga ano, para pabor po ano, pabor sa hari lagi yung kanilang sinasabi. Kaya gustong-gusto sila ni King Ahab, ano po, at hindi niya gusto yung tunay na propeta na si Mikaya. Amen. No po, bagamat no po, alam ng Panginoon na sa dami ng propeta po na yon, ano po, kaya nga sinasabi may mga peking propeta, no po, at may mga tunay na propeta ng Panginoong Diyos. Pero katulad po ng binasa natin dito, ano po, sinabi ng Panginoon na niloob niya na magsinungaling yung mga propeta na yon sa harap ni King Ahab. Dahil ang gusto nga po ng Panginoon is panahon na para singilin niya si King Ahab sa lahat ng mga kasalanan nila ng asawa niyang si Jezabel, no po. At makikita niyo rin 'yan sa nung sinabi po ni Elijah noon sa pangitain niya na mamamatay po yung mag-asawa na 'yon, 'di ba? Na parang aso, 'di ba po, na dudugo ang ano nila, tapos si Jezabel din, 'no po. 'Yun yung kadugtong nun 'no, na kailangan ng matupad yung sinabi ng Lord kasi walang salita ang Panginoon na hindi matutupad. 'Yun po ang salita ng Panginoon, katulad ng sabi ni Pastora Bernadita kanina, 'di ba? Wala pong salita ang Diyos na babalik sa kanya na hindi niya ginanap. Kaya dito po kung nagbabasa kayo at nakinig kayo ng mga nakaraan natin ano, yun yung sinabi niya kay Jezabel at sa mag-asawang ito, na dadanak ang dugo nila, no po, at kakainin sila ng aso,
'di ba? Nung gano'n po yung pagkakaano, kung di po ako nagkakamali 'no, nasa King po yun, mababasa niyo po yun sa King. Nasa between 20 and 22 nandun po yung paglalaban nila at sa ano po, yung paghahari ano po at ano nila, mga kasalanan na ginawa nila 'no po. Matutunghayan po natin doon yung buong kwento. At dito po ano, dahil sa sobrang dami na po ng kasalanan ni Ahab 'no po, at pinalabas. So, ibig sabihin po, sa madaling salita, ano po, um, ang kapahintulutan ng kapangyarihan ng Panginoon, masama at mabuti nasa ilalim ng Diyos. No po? Mabuti man ang sinasabi ng tao, minsan pinapahintulutan niya po talaga. Talaga pong pinapahintulutan ng Lord na magsinungaling or masaktan tayo. No po? Kasi ano po ay part po 'yun. Part po 'yun ng paghubog sa atin ng Panginoon. So dito po ano, hindi puwedeng yung katulad po yung mga propeta, yung 400 na prophet na 'yon, gusto nila magsinungaling din po si Mikaya, no po. Si Mikaya, isa po talagang propeta ng Panginoon 'yan na ginagamit niya at sa kanya mismo nagpakita ng pangitain katulad po ng mga binasa niyo kanina. Nakita niya nakatayo sa kanang trono ng Panginoon, nakita niya yung mga pangitain na 'yon at mismo sa kanya sinabi ng Panginoon na pinahintulutan niya na magsinungaling yung mga propeta ni King Ahab para makuha niya o mabawi na niya yung buhay at matupad na yung kanyang sinabi po, ano, na sa pamagitan ni Elisha or Elijah, kung di po ako nagkakamali, na nagpahayag po ng propesiya para kay Jezabel at doon po sa kanya, kay King Ahab. No po? At panahon na, ito na'y panahon ng paniningil ng Panginoon kay King Ahab. Dito po sa pagsugod nila, no po, sa Ramoth Gilead. No po, dito na po magaganap yung kamatayan ni Ahab. At yun yung sinabi po ni Mikaya. No po, sinabi niya na hindi siya mananalo, 'di ba? Kaya nga sinabi po ni King Ahab kay Jehoshaphat na, 'di ba sabi ko sa iyo, no, ayaw ko siya kasi hindi siya laging nagsasabi ng ano sa akin. Puro against sa kanya yung sinasabi, no po? At hindi yun masama. Kasi yun yung totoong sinabi. Kaya sabi niya, ang gusto ko magsabi ka ng katotohanan, 'di ba? Katotohanan sa pangalan ng Panginoon. Yun po ang sinabi niya. Huwag ka magsisinungaling. Only the truth, sabi niya po, ano, dito sa mensahe, makikita ninyo. Yung lang katotohanan ng sabihin mo. Kaya sinabi po ni Mikaya, yung buong katotohanan sa kanya, na talaga pong babawian siya at hindi siya makakabalik ng buhay. No? At pinahintulot niya nga po na magsinungaling yung 400 na propeta na yon para sundin niya talaga na sumugod sila sa place po na kanilang susugurin, no po. At minsan pa, no po, isa sa kanyang mga servant ang nagsabi na tinuturuan nila si Mikaya na maki-compromise, 'di ba? Doon sa mga propeta, o ang sinabi namin, mapapanalo niya 'yung laban, 'di ba? Kaya dapat 'yun din ang sabihin mo, 'di ba? Parang dinidiktahan nila 'yung si Mikaya. Pero kahit na sabi nga ano, even you are against everyone, no po, pag ang kakampi mo ang Diyos, 'di ba? Hindi ka dapat nagko-compromise sa tao. And Mikaya matuwid siya sa mata ng Panginoon. Kaya hindi po siya magsisinungaling, no? Hindi siya nagsinungaling sa harapan kahit pa 400 na prophet ang kaharap niya, no? Ikaw, pag alam mo, no, na ikaw ay ginagamit ng Panginoon, no po, hindi ka makikipag-compromise dahil lang sa gusto o kilitiin mo yung pandinig ng ibang tao, no? Nirebuke niya lahat ng mga yon, no po? Nirebuke niya na hindi totoo na mananalo sila. Ang totoo, matatalo siya. No po, matatalo siya at hindi siya babalik ng buhay. No po, yun po ang propesiya, yun ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Amen? Kaya kahit ikaw mag-isa mo na lang na tumatayo sa katotohanan, tumayo ka pa rin. Do not compromise. That's the danger, no po? Kahit na ang kapalit nun kamatayan, kapatid, mananampalataya tayo. No po? Sa Diyos po tayo naglilingkod, hindi sa tao. No, kaya kung anong sinabi sa atin ng Panginoon, yun po ang ating ipahayag. Hindi dahil gusto lang marinig ng tenga, no po, lalo na yung mga disciple, gusto nyo, puro mabubuti lang yung sinasabi sa inyo. Kahit ba alam namin na mapapahamak na kayo, hindi ba namin kayo i-rebuke? 'Di ba? Ay,
alam niyo po ano, bilang mga leaders, bilang mga nakaupo, no po, bilang mga pastor natin, 'di ba? Pag nasasaktan tayo, pag may sinasabi sila, no po, yung mga binigyan ng at kinaloob ng Panginoon na tumayo po sa harapan natin, no po, at tayo ay pagsabihan, mga mentor natin, mga leaders natin, no po. Sabi ko nga, ako po ang isa lang prinsipyo ko sa buhay ko. Mahalin mo ang leader mo na nagmamahal sa'yo, hindi yung ikaw ang nagmamahal sa kanya. Mahalin mo yung leader mo na nagmamahal sa'yo, siya yung nagmamalasakit sa'yo. No? Kahit na nasasaktan ka niya, kahit nasasabihan ka niya ng mga bagay na nire-rebuke ka niya, ano? Mahalin mo, lalo na pag ikaw ay minamahal niya. No, kasi walang nagmamahal na ipapahamak ka. No po, at walang nagmamahal na sinungaling. No po, kailangan totoo. Totoo ka sa sinasabi mo sa kanila, 'di ba? Hindi dahil kino-compromise mo o gusto mo lang marinig. No po, gusto mo lang marinig yung gusto mong marinig. Dahil sabi nga ng Panginoon, darating ang panahon, sabi niya, na yung mga tao makikinig na lang sa gusto nilang pakinggan. 'Di ba? Paano kung ayaw mo nang pakinggan? Paano kung nasasaktan ka, 'di ba? Sa ayaw mong marinig. Amen? Kailangan po nating tanggapin ano, pag tayo po ay nagkakasala, nagkakamali, 'di ba? Walang masamang tumanggap ng pagkakamali. Wala pong masama na nagpapakumbaba. Sabi nga ng Lord, kung sino pa'y nagpapakumbaba, siya pong tinataas. Ano po? Kaya, huwag tayong masaktan kapag tayo pinagsasabihan o napagsasabihan. Dahil darating ang panahon, kayo din po, ano, sa ayaw at sa gusto nyo, lagi ko nga sinasabi, makakasakit kayo o kayo ang masasaktan. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ay magkabilang tabak. No po, magkabilang tabak po ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya dito po, ano, makikita nyo na after nun, di ba, ano pong nangyari? Kahit na naghangad pa si Jehoshaphat na maghanap ng isang propeta pa, no po, na magpapatotoo para sa ano pa rin ginawa niya? Nag-compromise pa rin siya. Hindi pa rin naman po siya naniwala kay Mikaya, di ba? Sumunod pa rin siya sa gusto ng nakararami. Amen? Kaya, minsan, ano po, naghahanap ka ng katotohanan. Minsan, naghahanap ka ng katotohanan sa Panginoon. Lord, ito ba talaga? Di ba? Dahil ba na-failed ka o dahil hindi sumunod hindi nakaayon sa gusto mo yung nangyari? 'Di ba? Yung pangyayari? 'Di ba? Tatalikuran mo bang katotohanan na ito yung reality? 'Di ba? Ito yung reality na naganap, 'di ba? Tatalikod ka na ba? Dahil hindi 'yon ang naganap, dahil yung gusto mo, hindi yung wants mo ang nangyari. Na dahil alam ng Lord kung ano yung needs mo eh. No, kung alam ng Lord na mahirapan ka dyan, kung alam ng Lord na mapapahamak ka dyan, kung alam ng Lord na hindi yan ikakabuti mo, ano po, may no. May no ang Lord. Even kayong mga magulang, may no din kayo. 'Di ba? Sa mga anak ninyo, hindi kayo laging yes ng yes, tama? So bilang anak ng Diyos, no po, ang Diyos din, ganun po ang Diyos. Hindi lahat ng panalangin natin pag alam niya na makakasama sa atin o pagsangguni natin sa kanya kung alam niya na hindi makakabuti yun sa atin, 'di ba? He know everything. He is all-knowing God. Alam niya ang mangyari sa iyo bukas kung ito yung ibibigay niya sa iyo. No, so kung hindi pa hintulutan ng Panginoon sa buhay mo, magpasalamat ka pa rin dahil 'yun ay mabuti para sa iyo. Sa ayaw at sa gusto mo, mas alam ng Lord dahil mas mataas ang pag-iisip ng Panginoon kaysa sa pag-iisip mo at mas malawak ang kaparaanan ng Panginoon kaysa sa kaparaanan mo. Kaya kung hindi man naganap yung mga bagay na kagustuhan mo ayon sa iyong kagustuhan at ang kagustuhan ng Diyos ang naganap, magpasalamat ka pa rin. Magpasalamat ka pa rin na ganun po ang nangyari. Na po? Kasi hindi 'yon makakasama sa'yo. Kaya po yun ang pinahintulot ng Lord. Kaya nga ano man ang mangyari, katulad po ng nakita nyo, no? Maraming mga pagkakataon sa Bible, no po, na pinahihintulutan ng Panginoon. Kaya nga, hindi po pwede nating sabihin na sa kapangyarihan ng demonyo ang lahat. Hindi po. Kapag sinabi nyo na ang kapangyarihan, di ba, ang mga pangyayari sa buhay natin, pakimute ma po, Kuya Raymond. Salamat po. Yan. Pag sinabi ninyo, 'di ba, na ang lahat ng bagay sa mundong ito, 'di ba, ay gawa ng demonyo. Lagi kasi nating sinisisi demonyo 'di ba? Sa nangyayari po sa atin,
na po? Lagi nating kapag may masamang nangyari, yung kaaway kasi, yung kalaban kasi, 'di ba? Bakit hindi mo isipin na niloob din ng Panginoon 'yun, na po? Na niloob niya rin 'yun kasi bakit? Na po, He is in control. No, He is every authority, every power, no po, lahat ng kapangyarihan, authority, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Even ang kapangyarihan ng demonyo, nasa kapangyarihan po ng Diyos. Di ba? Hindi pwedeng magkaroon ng kapangyarihan ng demonyo kung hindi po niloob yan ng Panginoon. Na po, katulad ng ginawa niya kay Job, na po? Kaya mahalaga po na alam natin na ang Diyos pa rin ang makapangyarihan. Lahat ng bagay na nagaganap, pinahintulutan at niloob po ng Panginoon under His power, under His authority. Na po, hindi ko sinasabi na may kapangyarihan ang demonyo sa buhay ninyo. Pero wag natin laging sisihin ng demonyo, no po? Wag nating nasa sa atin po 'yon, ano po, na wag nating i-magnify yung kapangyarihan na 'yon. Ang i-magnify natin at pasalamatan natin, ano po, na sa kabila ng mga bagay na nangyayari at nagaganap sa atin, pasalamatan natin ang Panginoon dahil hindi po tayo bibigyan ng kahit anong pagsubok na hindi po niloob ng higit pa sa limitasyon natin, katulad ng sinabi niya sa Corinthians, na po. Walang bagay na darating sa inyo, pagsubok sa inyo, sa iyo at sa akin, na hindi mo makakayanan. Tapat ang Diyos na gagawa ng kaparaanan. Yun po ang pangako ng Panginoon. No po? Kaya dito sa kwento na to, no po, makikita ninyo na yung pagka-compromise po, sige, sumugod pa rin siya. Tapos ano pong ginawa ni King Ahab sa kanya? No po? Hindi sinasabi niya na he hate Mikaya, no po, pero natakot siya sa sinabi ni Mikaya. 'Di ba? Natakot siyang mamatay kaya ang ginawa niya, no po, nagpalit sila ng damit ni King Jehoshaphat. 'Di ba? Na naghiging loyal si Jehoshaphat pero ang plano ni King Ahab sa kanya is, 'di ba? Para hindi siya mapahamak, para siya ang pagkamalang king. 'Di ba po? Pinasuot niya yung kanyang damit kay Jehoshaphat. 'Di ba po? Kaya minsan nadidikit tayo sa mga taong akala natin nagmamalasakit sa atin. Akala natin totoo sa atin. Na po, kaya mag-ingat po tayo na hindi lahat ng pinapakita nila, no po, hindi lahat ng pinapakita ng tao sa atin, ano po, ay totoo sa kanilang loob. Kasi ang katotohanan dito, gusto niyang mapahamak. Ang mapahamak gusto niya si Jehoshaphat, no po, at hindi siya. Dahil kahit na sinasabi niya na hindi siya naniniwala kay Mikaya, andun pa rin yung masyado siyang wise, no? Masyado siyang mautak, no? Pero walang taong mas matalino pa sa Diyos. No po, pag niloob na ng Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, ang buhay natin ay numbers. At yan, it is written, no? Nakatakda ang kapanganakan at kamatayan ng tao. Sabi ko po sa inyo, pag oras na, no po, sabi din ng salita ng Panginoon, pag oras mo na, kahit isang oras pa ang gusto mong i-extend, no po, kapag oras mo na at panahon mo na, kukuhanin na po ng Panginoon. No po? Bagamat may mga kwento sa Bible na pinahintulutan ng Panginoon, ano po? Nasa Diyos pa rin. No po? Nasa Diyos pa rin ang habag. Sabi nga, ang Diyos pa rin ang magbibigay, no po, ng habag. Kahabagan ko ang gusto kong kahabagan, sabi ng Panginoon. No po, kaya nga minsan may mga tao na kahit sabihin na ng doktor, tinutuldukan na nila na yan na mamamatay na yan, 'di ba? Hindi na hanggang dito na lang ang buhay, 'di ba? Pero pag tumawag sila sa Panginoon, katulad ng ginawa ni Jehoshaphat, 'di ba? Na pinuntahan siya ng mga kaaway, ano po, at dapat siya na ang papatayin, pero anong ginawa niya? Humingi po siya ng tulong sa Panginoon. No po, tumawag siya sa Panginoon at hindi po siya binigo ng Panginoon. Pinalayo po ng Panginoon yung mga kaaway na yon. At paanong namatay si Ahab? No po, do you think aksidente ang lahat? No po, do you think aksidente na may lumipad na isang palaso at tumusok sa kanya? No, it's not. Walang aksidente po. There's no accident in God. Walang aksidente sa Diyos. No po, lahat yon naganap na hindi mo po rin sabihin na naligaw lang po yung sibat na yon, ano po, yun talaga ay nakatakda para sa kanya. Na mamatay siya nung araw na yon dahil yun po ang sinabi ng Panginoon. Na po,
Yun po ang katotohanan. Kaya nung araw din na yon, ano po, kahit na gumawa siya ng kahit anong paraan pa, itago niya ang kanyang sarili sa damit ni Jehoshaphat at ilipat niya kay Jehoshaphat yung kanyang damit. No po? Hindi pinahintulot ng Panginoon dahil hindi naman nakalaan na mamatay si Jehoshaphat nung araw na yon. Nakalaang mamatay si King Ahab. No po? Kaya sinabi din ni Mika, 'di ba? Sinabi din ni Mikaya doon na kahit nung dinala siya sa kulungan, 'di ba po? Pinakulong siya dahil nga sa hindi magandang pagpopropesay niya about kay King Ahab. Pero pinatotohanan pa rin ni Mikaya, 'di ba? Na pag hindi nakabalik yung king, 'di ba? Totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Na po, totoo yung Panginoon na narinig niya. Totoo ang kanyang propesiya at hindi po siya nagsinungaling sa mga tao, even lahat sila ay against kay Mikaya. At ang mga propeta na kaharap niya, no po, lahat ng yun ni-rebuke niya at sinabi niya ang katotohanan na nagmula sa Panginoon. Amen? At yun po ang naganap, no po. Tinamaan po ng palaso, no po, na ligaw, pero hindi po yung ligaw, talaga pong direct yun para sa kanya. Para sa kanya po yung palaso na yun. No po. At even nag-disguise siya sa pamamagitan ng damit po ni Jehoshaphat. Na po. At tunay nga na tayo minsan when we don't malalaman mo kasi when you have nothing, yung wala ka nang tatawagan, nasa komplikadong sitwasyon ka na, wala ka nang ma-exceed. Kasi kung tutusin, pwedeng patayin si Jehoshaphat doon. Kasi hindi lang dahil hindi siya yung king. Kasi kaaway sila 'di ba? Sumusugod siya doon. Pero dahil nagpakumbaba siya, Panginoon, iligtas mo ako. 'Di ba? Niligtas po siya ng Panginoon at mismong ang Panginoon din po ang nagpalayo ng kaaway. Amen? Kayang gawin ng Diyos 'yun. No po, even maraming nagagalit sa inyo kapag nagpapakumbaba ka sa Panginoon. 'Di ba po? Kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, even ang kaaway mo pwedeng haplusin niya ang puso. Even ang kaaway mo pwedeng hindi ka nila saktan. Amen? Dahil sa kapangyarihan na kayang gawin ng Lord, dahil kayang palambutin ng mga puso ng mga kaaway natin. No, kaya minsan po, yung mga kaaway natin, mahalin natin sila, huwag tayo magalit sa kanila. No po, kasi minsan pwedeng sila din ang gamitin ng Panginoon, 'di ba? Para hindi tayo po katulad noon, 'di ba? Hinaplos niya, niya, siya po ang mismong nagpalayo. Diyos ang mismong nagpalayo, pinalayo ng Panginoon, 'di ba? Sa danger si Jehoshaphat. Amen? Nilayuan lang siya, pero kung tutusin, pwede siyang patayin. Amen? Pero dahil tumawag siya sa Panginoon, 'di ba po? Hindi siya ginalaw, ni hindi siya hinawakan, ni hindi siya pinatay o sinugatan. Ang Diyos mismo ang nagligtas sa kanya. Amen? Ganun din tayo. No po? Hindi natin kailangan magalit sa kanila o gumanti sa kanila. 'Di ba po? Hayaan natin ang Panginoon na magpalambot ng puso nila. Na po, hanggang dumating ang pagkakataon, alam niyo po, ako po danas na danas ko yan. No, ako nararanasan ko sa buhay ko yan na hindi ko sila kailangan gantihan ng mga ginawa nila sa akin. But God, give me victory. No po, yung nakakita ng Lord na nakakita niya na, Lord, alam ko hindi ko kayang anuhin tong mga to, mahina po ako pero dahil sa iyo malakas ako, 'di ba? Yung battle sa iyo, 'di ba? Yung victory sa akin, 'di ba? At alam ko na ipaglalaban niyo ako, Panginoon. Hindi lang sa salita ko, kundi dinedeclare ko yung word of God dahil alam ko na in-honor ni Lord yon na masulat sa banal na aklat niya dahil yun ay totoo at hindi yan babalik. And na-prove ko po yun 100% na totoo ang salita at mga pangako ng Panginoon. Even ang kaaway ko. Dumadating po sa point na nagpapakumbaba. Di ba po? At ganun din ako. Wala akong dapat ipagmalaki sa kanila. Kaya purihin po ang Panginoon. Kaya dito, yung wickedness, po, yung wickedness po, yung mga kasamaan na ginagawa natin, po, yun yung nakaharap at pinagbayaran po ni King Ahab. Kaya makikita nyo sa kwento na to, po, na talaga po naman na, na pinagbayaran talaga, po. Kaya, mga bagay na pinipermit din ni Lord, niloloob po ng Panginoon na maganap, permitted po yun sa Panginoon. Hindi pwedeng bawiin ng kaaway lang ang ating buhay kung hindi pinermit ng Lord. Lahat po yan dumadaan po sa desisyon ng Diyos.
no po, ang lahat ng yan. Kaya nga, makikita niyo po doon sa pagkamatay no, ni King Ahab po, pinaatras niya din, o malubha yung tama ko, di ba sabi niya, at sinabihan niya po yung kanyang mga tao na umurong muna kayo. Amen? Kaya doon po sa battle na yun, makikita nyo na po na tunay po yung kanyang, yung propesiya po ni Elijah, ano po, sa 1 King 21 chapter, verse 19 po, kung di ako nagkakamali, no po, yung propesiya niya doon na, na sinabi niya doon, and the dog licked it up, no, na yung blood nila mawawash out ng mga chariot o pool of Samaria, and the dog licked it up. No po, yun po yung propesiya ni Prophet Elijah, no po, the propeta din ng Panginoon sa 1 King 21 19, verse 19 po. Kaya yun po ang naganap, no po, kaya yun po ang pagkamatay na naganap kay King Ahab, no po, bilang propesiya din ni Mikaya, at pinatotohanan niya yung sinabi ni Elijah din, at tinayuan niya, no, hindi siya nakipag-compromise sa 400 na propeta, kahit po dahil hindi siya peking propeta, totoo siyang lingkod ng Panginoon, sinabi niya po ang katotohanan. No po? Kaya hindi, ang aral natin dito, hindi lahat ng mga, dahil marami sila, no, kailangan yung mga hindi ibig sabihin yung mga random na po na makikipag-ano din tayo, makikiisa tayo, no po? Matuto tayong magkaroon ng wise na decision, at tayo po ay nag-aaral na ngayon. Kaya nga, wag po tayong makipag-compromise, no po? Even we are Christian, no po? Minsan may maswerte, may nagsasabing swerte, wala pong swerte sa mundo, no po? It's always a chance, no po, sa bawat isa sa atin. No po, at dito makikita ninyo na dahil po sa ginawa niyang mga kasamaan ni King Ahab, sa mga ginawa nilang mga karumal-dumal na na mga bagay na hindi mabuti sa mata ng Panginoon, pinagbayaran niya po 'yon. No po, direct po sa Panginoon. Ang Diyos po ang kumilos para pagbayaran niya ang lahat ng 'yon. Ano po? At dito makikita rin natin na hindi lang basta yung araw ng shot ng feather na yun, na yung palaso na yun, ito tumama sa kanya, yun po talaga ay para sa kanya. Na po, para sa kanya yun. Hindi po yun aksidente, hindi yun Kaya kung maintindihan po natin, walang kahit anong insidente sa mundo, wala pong aksidente sa mundo. Kaya i-open po natin yung mga mata natin sa katotohanan na lahat po ng nagaganap sa atin, and even sa mundong ito, po, ay niloob po ng Panginoon na maganap at mapangyari. No po, dahil yan po ang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, 'di ba po, ang nagmamahal sa libutang ito ay kaaway ng Diyos. No po, kaya mag-isip po tayong mabuti sa bawat desisyon po na ginagawa natin. Kung totoo po tayong nakipag-isa sa Panginoon, amen, matuto tayong magsalita ng katotohanan dahil ang Diyos ay katotohanan. Na po, matuto tayong maging peacemaker, hindi lang tayo peacekeeper. Na po, hindi ka lang keep ng keep. Na po, ang sabi ng Lord, peacemaker, hindi peacekeeper. Amen? Matuto ka magsalita ng katotohanan. Na po, kahit pa against to sa marami. Amen? Hindi yung para lang magkaroon ka ng kapayapaan, na po, kinikip mo lang. Hindi yun, ang sabi nga, hindi yun ang makakakita ng kingdom ng Lord. Ang makakakita ng kingdom ng Lord, yung peacemaker. Hindi yung peacekeeper. Amen? Kaya, malaki po yung difference, no, na nagiging peacekeeper ka ba dahil gusto mo makipag-compromise? O mas magandang maging peacemaker ka na magsabi ka na lang ng totoo, no, para magkaroon ng totoong kapayapaan. Amen? Kaya, purihin po ang Panginoon. Na po, kaya napaka-danger talaga. Na po, warning po yan sa bawat isa sa atin ngayong gabing ito. Do not compromise. Na po, lagi tayong tumayo sa katotohanan. Isuot ang sinturon ng katotohanan. Lumakad na may kapayapaan. Magkaroon po ng wisdom. Na po, knowledge and understanding sa salita ng Panginoon. At lagi nating tayuan. Na po, na tayo ay lokob ng baluti ng Panginoon. Na kahit saan tayo pumunta, ang Diyos po natin ay Diyos na buhay.
Diyos ng katotohanan, Diyos ng kaparaanan, siya po ang gumagawa ng lahat ng bagay at nagloloob ng lahat ng bagay na maganap sa ating buhay. Kaya anuman po ang ating kahilingan sa Panginoon, huwag po tayong magsawa na laging lumapit sa Panginoon kasabay ng ating mga gawa. Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa harap ng Panginoong Diyos. At habang naglilingkod tayo, katulad ng sinabi ni Pastora Badet kanina, andun po ang pagsunod natin. Naglilingkod ka na andun yung iyong humility, obedient heart, and teachable heart sa harap ng Panginoon. Kaya wag tayong hindi po mahalaga na tayo kahit nag-iisa ka na lang na tumatayo sa katotohanan, basta ang tinatayuan mo katotohanan, ang Diyos po ang makikipaglaban. Purihin po ang Panginoon, and to God be the glory. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa kwento pong ito, Panginoon, na muli mo na namang pinatotohanan, Ama, na ikaw po ay buhay na Diyos. Ang lahat po ng bagay pinahintulutan mo, mabuti man o masama sa aming mga buhay. Kaya matuto po kaming tanggapin, Panginoon, at maging malakas kami para sa iyo, Panginoon, dahil you give us the power, Panginoon, as you said in Ephesians 6:10, be strong in the Lord and His mighty power. Maraming salamat po, Ama, na ikaw ang aming Panginoon, na pinaglilingkuran at alam namin, Panginoon, na sa kwentong ito, patuloy naming maia-apply, Panginoon, na sa kasalukuyan, lalo na po sa ngayon, Panginoon, sa panahon namin ngayon, na marami na pong mga bulaang propeta, marami na pong mga bulaang mga Kristiyano, Panginoon, Lord, na madalas po nakokompromise ang bawat isa, Panginoon, Lord God, dahil sa mga kasinungalingan, Panginoon. Lord, turuan mo kami na lagi naming malaman at siyasatin ang katotohanan ng iyong mga salita upang ganon madali naming na-determine, Panginoon, kung ano ang kasinungalingan sa aming mga harapan. At Lord, salamat po, Panginoon, na muli mo kaming binabalik-balikan, Panginoon, Lord, sa mga mensaheng ito ng lumang tipan, Panginoon, upang makita namin ang principle at prinsipyo kung paano kang Diyos na buhay sa amin, kung paano kang kumikilos mula noon hanggang ngayon, because you are the same God yesterday, today, and forever, Panginoon. Tunay nga, Ama, na lahat ng bagay na nakikita namin sa mundong ito ay mawawala. Ngunit ang iyong mga salita ay hindi po, Panginoon, mawawalan, Panginoon, at hindi mawawalan ng kabuluhan, Ama. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa wisdom, knowledge, and understanding, at salamat po sa patuloy na pagbubukas mo sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Hayaan mo ang pangalan mo lagi, Panginoon, ang laging maitaas, Panginoon, to praise, to worship, Panginoon, in the mighty name of Jesus I pray, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Amen. Praise God po sa buhay mo